Hello listener, kami ang The Front Page Stories. Sa lahat ng aming subscribers, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Sobrang naa-appreciate namin kayo at mahal namin kayo. At para naman sa mga bagong listeners or hindi pa nakasubscribe, make sure na i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming kwento. At kung maaari, huwag din sana ninyong skip ang mga ads na lumalabas sa aming mga videos. Malaking tulong ito para sa amin dahil dito rin kami nakakakuha ng suporta para makagawa pa ng mas maraming kwento at content para sa inyo. Kaya relax lang, isuot ang inyong headphones at ihanda ang sarili sa kwentong ating susundan. Sana mag-enjoy kayo sa pakikinig. At ngayon, simulan na natin ang kwento. Ako si Sabrina, 35 years old. Isa lang akong simpleng may bahay na namumuhay ng tahimik kasama ang asawa ko. 3 taon na kaming kasal at sa loob ng mga panahong iyon, marami na rin kaming pinagdaanan bilang mag-asawa. Simple lang ang buhay namin, pero sapat na ito para sa akin basta kasama ko ang asawa ko. At ang mahalaga, nagmamahalan kami. Pero akala ko, kapag mahal ninyo ang isa't isa, okay na yon. Pero nagkamali ako. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti kong natutunan na hindi pala sapat ang pagmamahal para masigurong mananatiling maayos ang isang pagsasama. 3 taon na kaming kasal ng asawa kong si Berto. Kung masaya naman kami, hindi man kami nabubuhay sa marangyang paraan. Sapat naman ang meron kami para makaraos araw-araw. Buong puso akong naniwala noon na kahit gaano kahirap ang buhay, kakayanin namin basta magkasama kami. Hindi ko lang alam na darating ang panahon na ang mismong pagsasamang pinanghahawakan ko ay ang magiging dahilan ng pinakamalaking sakit na mararanasan ko. Construction worker ang trabaho ni Alberto. Kapag meron silang project, maayos naman ang kinikita niya. Pero kapag wala din siyang nabibigay na pera sa akin, okay lang sa akin yun nung una. Kasi 2 lang naman kami. Wala pa naman kaming mga anak. Dahil hindi regular ang trabaho ni Alberto, madalas wala siyang trabaho. Doon ko unti-unting napansin ang pagbabago sa kanya. Noong una, simpleng pag-inom lang kasama ang mga kaibigan. Hindi ko naman yun masyadong pinapansin dahil iniisip ko na baka paraan lang niya para makapagpahinga at makapagbanding pagkatapos ng trabaho. Pero habang lumilipas ang panahon, nadagdagan ang mga bisyo niya. Nagsusugal na rin siya. Kapag nananalo, masaya siya at parang walang problema. Pero kapag natatalo, ibang Alberto ang nakikita ko. Nagiging irritable siya, madaling uminit ang ulo, at kahit hindi niya ako sinasaktan, ramdam kong nag-iiba. Ang pakikitungo niya sa akin, unti-unti kong nakikita na. Hindi na siya responsableng asawa. Mas lalo akong nasaktan nang malaman naming hindi pala magiging madali para sa amin ang magkaroon ng anak. Ilang taon na kaming nagsasama pero hindi pa rin ako nabubuntis. Nagpatingin na kami sa doktor noon at sinabi sa amin na mababa raw ang posibilidad na mabuntis ako. Kung gusto naming magkaroon ng anak, kailangan ko pa raw sumailalim sa gamutan at hindi yun mura. Masakit para sa akin marinig yun. Pero sinubukan kong tanggapin. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na baka hindi pa talaga ito ang tamang panahon para maging magulang kami. Umaasa ako na darating din ang pagkakataon na matutupad ang pangarap naming magkaroon ng sariling pamilya. Pero habang lumilipas ang panahon, parang nawawalan na kami ni Alberto ng gana sa isa't isa. Kapag walang project sa trabaho si Alberto, palagi lang siyang nasa labas ng bahay, umiinom, kasama ang barkada niya. Ako naman, nasa bahay lang. Dumating ako sa point na sobrang napapagod na ako sa setup namin doon ni Alberto. Hindi na siya yung lalaking minahal ko.
Mahal na mahal ko ang asawa ko, pero napagod na ako. Napagod na ako sa kanya. Wala man lang siyang pagkukusa para maayos ang buhay namin na dalawa. Pakiramdam ko, ako lang ang meron pangarap sa amin na dalawa. Nung inaya niya akong magpakasal, ang dami kong tinalikuran para sa kanya. Tapos ganito lang nga ang mararanasan ko. Hindi niya ako sinasaktan physically, pero sinasaktan niya ako sa mga ginagawa niya na pag-inom, pagsusugal, kawalan ng trabaho, at walang kusa na maging maayos ang buhay namin. Hanggang sa isang araw, may isang recruiter akong kakilala na nag-alok sa akin ng trabaho bilang domestic helper sa Pakistan. Sa totoo lang, sobrang natakot ako noong una. Pakistan agad ang pumasok sa isip ko. Hindi naman sa hinuhusgahan ko ang buong bansa. Pero dahil sa mga balitang napapanood at naririnig ko tungkol sa mga krimen, mga OFW na napapahamak at mga taong nahihirapang makauwi, hindi ko maiwasang kabahan. Hindi rin naman ito yung bansang karaniwang pinupuntahan ng mga Filipinang OFW. Mas madalas kong naririnig ang Taiwan, Dubai, Canada at iba pang bansa kapag usapang trabaho abroad. Kaya talagang nagdalawang isip ako. Pero sabi ng recruiter, mabait at maayos naman daw ang magiging amo ko. Maganda rin daw ang magiging sahod at sagot na rin nila ang tirahan at pagkain habang nagtatrabaho ako. Malaking bagay iyon para sa akin, lalo na dahil kailangan ko talaga ng trabaho. Kaya kahit may takot ako, nagsimula akong isipin na baka ito na rin ang pagkakataong hinihintay ko para magkaroon ng mas magandang buhay. Sinabi ko kay Berto ang plano kong pag-a-abroad. Dahil wala naman kaming anak, naisip ko na baka mas madali para sa akin na umalis muna at magtrabaho sa ibang bansa. Pumayag naman siya noong una at sinuportahan niya ang desisyon ko. Pero isang araw, may napanood akong balita tungkol sa isang OFW na nagtatatrabaho sa Pakistan na nakaranas ng matinding pagmamaltrato mula sa amo. Halos hindi na makilala ang mukha niya dahil sa sinapit niyang pananakit. Sobrang natakot ako. Bigla kong naisip kung paano kung mangyari rin sa akin iyon. Paano kung malayo ako sa pamilya ko at wala akong malapitan? Paano kung hindi ako makauwi? Dahil sa takot, nagdesisyon akong umatras. Nang makauwi si Berto, kinausap ko agad siya. Mahal, hindi na ako tutuloy sa Pakistan. Nagbago na isip ko. Sabi ko, bakit naman mahal? Akala ko ba tutuloy ka na? Sayang naman. Sagot niya, hindi na talaga mahal. Maghahanap na lang ako ng trabaho dito. Natakot ako bigla. May napanood kasi akong balita tungkol sa isang OFW na minamaltrato ng amo niya sa Pakistan. Ang OA mo naman, mahal. Hindi naman lahat ng tao sa Pakistan masama. Sayang yung opportunity kung hindi ka tutuloy. Sabi niya, kung naghahanap ka rin sana ng trabaho, di sana hindi ko kailangang pumunta sa ibang bansa. Sagot ko, medyo nagsisimula na rin akong mainis sa kanya. Naghahanap naman ako, di ba? Sobrang hirap kaya maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Depensa niya. Naghahanap? Puro ka nga, inom. Mas marami pa yung oras na lumalabas ka kasama ng mga barkada mo kaysa sa oras na ginugugol mo sa paghahanap ng trabaho. Nakakapagod ka na rin. Sabi ko. Pagkasabi ko noon, natahimik siya. Pero sa loob-loob ko, matagal ko nang gustong sabihin iyon. Hindi lang tungkol sa trabaho ang problema ko sa kanya. Pagod na akong makita siyang walang direksyon habang ako naman ang patuloy na naghahanap ng paraan para maayos ang buhay naming dalawa. Sorry, mahal. Gagawin ko ang lahat para maayos natin ang buhay natin. Magsisikap ulit ako para sa future natin at para sa mga magiging anak natin. Sabi niya habang niyayakap ako. Hindi na ako nakasagot agad. Sa totoo lang, sa simpleng yakap at mga pangako niya, unti-unting nawala yung galit at takot na nararamdaman ko. Marupok ako pagdating sa kanya. Madali akong maniwala kapag naririnig kong nangangako siyang magbabago.
Gusto ko ring maniwala na kaya pa naming ayusin ang buhay namin at baka ito na talaga ang pagkakataon para magsimula ulit kami. Kaya kahit may natitira pa rin kaba sa puso ko, pinili kong magtiwala sa kanya. Napapayag niya akong ituloy ang plano kong mag-abroad. Hindi ko alam na ang desisyong iyon ang magiging simula ng isang karanasang tuluyang magbabago sa buhay naming mag-asawa. Nung araw na hinatid ako ng asawa ko sa airport, halo-halo ang nararamdaman ko. Excited ako dahil panibagong chapter na naman ng buhay ko ang haharapin ko. Pero kasabay nun, anong kaba at takot. Hindi ko rin alam kung ano talaga ang magiging buhay ko sa Pakistan. Isang contract lang muna ang pinirmahan ko. Sabi ko sa sarili ko, susubukan ko muna at titingnan ko kung magiging maayos ba ang situation ko roon. Mag-iingat ka, mahal! Ako na bahala dito. Para to sa future natin. Gagalingan ko rin dito. Sabi ng asawa ko bago ako pumasok sa airport. Sige, mahal. Mag-iingat ka rin. Sagot ko. Huling beses ko siyang niyakap bago ako tuluyang naglakad papunta sa immigration. Pagkatapos ng interview ko sa immigration, tuluyan na akong sumakay sa eroplano. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang naghihintay sa akin. Unang beses kong pupunta sa Pakistan at unang beses ko ring magtatrabaho sa isang bansang ibang-iba sa Pilipinas. Mahaba ang naging lipad ng eroplano dahil sa tagal ng biyahe. Di ko na malayan na nakatulog na pala ako at saktong paggising ko, palapag na ang eroplano sa airport ng Pakistan. Nang tuluyan akong makarating sa airport, dala ko ang maleta ko habang naghahanap ng taong susundo sa akin. May name tag ako na nakalagay ang pangalan ko, kaya umaasa akong madali akong makikilala ng magiging employer ko. Ilang minuto akong naghintay sa waiting area nang may isang lalaking lumapit sa akin. "You, Sabrina?" Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Matangkad siya, nakasuot ng puting long sleeve polo at may balbas. Medyo seryoso ang aura niya pero maayos naman ang kilos. "Yes, I'm Sabrina. Are you my employer?" Tanong ko. "Yes, my name is Ahmad." Sagot niya habang bahagyang nakangiti. "Nice to meet you, sir." Sabi ko rin ng may ngiti. "Nice to meet you too." Sagot niya. Pagkatapos noon, kinuha niya ang isa sa mga maleta ko at tinulungan akong dalhin ang mga gamit ko palabas ng airport. Paglabas namin, unang bumungad sa akin ang mainit na hangin. Iba agad ang pakiramdam, tahimik ang paligid kumpara sa mga lugar na nakasanayan ko sa Pilipinas. Iba rin ang mga mukha, pananamit at kilos ng mga taong nakikita ko. Habang naglalakad ako, hindi ko maiwasang maging alerto sa paligid. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may kakaibang kaba sa dibdib ko. Tinulungan ako ni Sir Ahmad na ilagay ang mga maleta ko sa sasakyan. Pagkatapos, umupo ako sa backseat habang siya naman ang nagmaneho. Habang umaandar kami palayo sa airport, tahimik lang akong nakatingin sa bintana. Pinagmamasdan ko ang mga gusali, mga sasakyan, mga taong naglalakad sa kalsada at ang mga lugar na unang beses kong nakikita. Lahat bago sa paningin ko. At habang palayo kami nang palayo sa airport, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng katotohanan. Nandito na talaga ako sa Pakistan. Malayo sa Pilipinas, malayo sa asawa ko. Pagdating namin sa bahay ni Sir Ahmad, agad akong namangha sa laki nito. Malawak ang bahay at maayos ang buong paligid. Nasa isang subdivision din ito na puro malalaki at magagandang bahay. Pagpasok namin sa loob, lalo akong napahanga. Malinis, tahimik, at maayos ang bawat bahagi ng bahay. Ipinakita niya sa akin ang mga lugar na kailangan kong linisin at ipinaliwanag ang magiging trabaho ko. "Your main responsibilities are cooking, laundry, cleaning, and making sure I wake up on time," sabi niya. Tumango naman ako habang nakikinig. Sa totoo lang, mukhang manageable naman ang trabaho.
Mag-isa lang kasi si Sir Ahmad sa bahay. 45 years old na siya. At biyudo na. Matagal nang pumanaw ang asawa niya habang ang dalawa niyang anak ay pareho ng may sariling pamilya. Meron business si Sir Ahmad na factory at mayaman pala siya. Paminsan-minsan na lang daw bumibisita ang mga anak niya. Lalo na dahil may kanya-kanya na silang buhay at responsibilidad. Pagkatapos ipaliwanag ni Sir Ahmad ang lahat ng magiging trabaho ko, dinala niya ako sa kwartong tutuluyan ko. Sa totoo lang, nagulat ako nang makita ko iyon. Hindi ko inakala na ganoon kalaki at kaayos ang magiging kwarto ko. Maluwag, malinis, may sariling aircon at may mga cabinet kung saan ko pwedeng ilagay ang mga damit at gamit ko. Kumpleto rin naman ang mga basic na kailangan ko. Mas maayos pa ang kwarto ko kaysa sa bahay namin ng asawa ko sa province. Nag-video call ako sa asawa ko. Pero hindi siya sumasagot. Baka tulog na siya or may ginagawa. Nalobat kasi cellphone ko kanina at hindi na ako nakapag-update sa kanya. Nag-chat na lang ako sa kanya at sinabi ko na maayos ang lapag ko sa Pakistan. Pero 2 araw pa ang lumipas bago tuluyang nag-reply ang asawa ko. Sa totoo lang, sobrang nainis ako nang makita ko ang message niya. Ang dahilan niya, naging busy raw siya dahil naghahanap siya ng trabaho. Pero sa loob ng 2 araw na yon, hindi man lang niya naisipang tingnan kung nakapag-update ba ako. Hindi man lang siya nagtanong kung maayos ba ang biyahe ko, kung ligtas ba akong nakarating, o kung okay ba ang kalagayan ko sa bagong lugar. Doon talaga ako nasaktan. Mas pinili ko na lang na mag-update sa mama ko. Sinabi ko sa kanya na ligtas akong nakarating, maayos ang tutuluyan ko at mabait naman ang employer ko. Sinabi ko rin na huwag siyang mag-alala dahil okay naman ako rito. Lumipas ang ilang araw na hindi ko pa rin kinakausap ang asawa ko. Kahit nakikita kong may mga bagong message siya, hindi ko muna binubuksan. Sobrang sama pa rin talaga ng loob ko sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang dali para sa kanya na mawala ng ilang araw nang hindi man lang iniisip kung okay ba ako. Kaya sa halip na makipagtalo, pinili ko na lang na ituon ang sarili ko sa trabaho. Hanggang isang umaga, maaga akong nagising para simulan ang mga gawain ko. Tahimik pa ang buong bahay, kaya naisip kong maglinis muna sa loob. Habang naglalakad ako, papunta sa banyo, hindi ko alam na may gumagamit pala nito. Pagbukas ko ng pinto, bigla akong natigilan. Nandoon si Sir Ahmad. Nagulat din siya nang makita ako. "Sorry, sir!" Sabi tapos mabilis kong isinarado ang pinto. "It's okay," sabi niya sa loob. Grabe, ang laki ng tarob ni Sir Ahmad. Sabi ko sa isip ko, ano ba yung iniisip ko? Nagpatuloy ako sa gawain ko at simula nang makita ko si Sir Ahmad sa banyo. Hindi na mawala ang nakita ko sa isip ko. Hindi na maalis sa isip ko ang tarob niya na ang laki-laki hanggang sa isang gabi. Habang naghuhugas ako ng mga plato, lumapit si Sir Ahmad sa akin. "I'll give you money if you sleep with me," sabi niya. Diretso, walang paligoy-ligoy. "No, sir. I'm just here to be your helper." Sagot ko agad kasi may asawa ako at natatakot din ako. "It's okay. I understand. If you need more money, just let me know. I'll give you money as long as you sleep with me." Sabi niya, tapos naglakad na siya papasok sa kwarto niya. Medyo natakot ako sa sinabi ni Sir Ahmad noong araw na iyon. Inisip ko na baka pinagnanasahan na niya ako at gawa niya ako ng masama. Dahil mag-isa lang kami sa malaking bahay, lalo akong naging maingat sa pakikitungo ko sa kanya. Pero lumipas ang mga araw at wala naman talagang kakaibang nangyari. Nanatili siyang mabait at maayos makitungo sa akin. Sa katunayan, habang tumatagal, napapansin kong mas lalo pa siyang naging maalaga at sweet sa akin. Kapag umuuwi siya galing sa trabaho, madalas may dala siyang cake, pagkain
o kung anumang pasalubong para sa akin. Minsan naman, kapag maaga siyang nagigising at nauuna sa kusina, siya na mismo ang naghuhugas ng mga plato o naglilinis ng ibang bahagi ng bahay. Akala ko, magiging mahirap ang pagtatrabaho ko sa ibang bansa dahil malayo ako sa pamilya ko. Pero sa bahay na iyon, kahit papaano, hindi ko naramdaman na isa lang akong kasambahay. Mas maayos pa ang trato sa akin ni Sir Ahmad kaysa sa asawa ko. Isang araw, nakita ako ni Sir Ahmad na umiiyak sa kusina. Kakatawag ko lang noon sa asawa ko at nauwi na naman sa pagtatalo ang usapan namin. Nung tumawag ako sa kanya, nasa inuman na naman siya. Habang kausap ko siya, hindi ko na napigilan ang sama ng loob ko. Lalo pa akong nasaktan nang mag-message sa akin ang kaibigan ko at sabihin na madalas daw, puro inom lang ang ginagawa ni Alberto. Minsan daw, may napapansin din siyang ibang babae na pumupunta sa bahay namin. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Pero bilang asawa niya, masakit marinig ang mga ganoong bagay. "Are you okay?" Tanong ni Sir Ahmad nang mapansin niya akong umiiyak. "I'm okay, sir." Sagot ko habang mabilis na pinupunasan ang mga luha ko. Lumapit siya ng kaunti at tinitigan ako. "Why are you crying?" Tanong niya. "It's nothing, sir. It's just a problem at home in the Philippines." Sagot ko. Sandali siyang natahimik bago siya nagsalita. "I overheard you and your husband arguing on the phone last time. You know what? You're a very beautiful woman and you don't deserve to cry like that." Sabi niya, tapos pinunasan niya yung luha sa mata ko. Napatingin ako sa kanya at nagkatitigan kami ng matagal hanggang sa lumapit siya sa akin at dahan-dahan akong hinalikan. Hindi ko alam bakit hindi ako tumanggi pero nagustuhan ko yung halik niya kaya lumaban din ako ng halik. At doon na nga. Meron nangyari sa amin ni Sir Ahmad. Nagbembang kami. Halos maiyak ako sa sakit kasi ang laki ng tarob niya pero kinaya ko naman. Hanggang sa nasanay ako at naging okay naman lahat. Naging suwabe na. Pagkatapos ng nangyari sa amin, una kong inisip na isang beses lang iyon at hindi na mauulit. Sinubukan kong ituring na parang isang pagkakamali na dapat kong kalimutan. Pero habang lumilipas ang mga araw, hindi ko rin maipaliwanag kung bakit hinahanap-hanap ko ang presensya ni Sir Ahmad. Iniisip ko palagi yung tarob niya na malaki, yung halik niya at lambing niya sa akin. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko at halos gabi-gabi meron nangyayari sa amin. Gabi-gabi na tumitirik ang mata ko sa sarap at sakit dahil sa napakalaking tarob niya. At naging mas sweet din si Sir Ahmad sa akin. Madalas, nauuna na siyang gumising para ipaghanda ako ng pagkain. Minsan, bago pa ako makapunta sa kusina, nakahanda na ang almusal ko. Kapag wala siyang pasok o maaga siyang natatapos sa trabaho, nagyayaya rin siyang lumabas kami. Sinasabi niya na kailangan ko rin daw magpahinga at makapagliyang. Kahit minsan, lalo na't malayo ako sa pamilya ko. Dinadala niya ako sa mga lugar na pwedeng pasyalan. Kumakain kami sa labas. At minsan ay simpleng nag-iikot lang sa paligid. Hindi ko na malayan kung kailan naging ganito kalaki ang pagbabago sa relasyon namin. Dati, employer ko lang siya. Pero habang tumatagal, naging taong hinihintay ko na siyang makita araw-araw. Hanggang sa isang araw, napansin kong madalas akong nasusuka at parang iba ang pakiramdam ng katawan ko. Noong una, inisip ko baka pagod lang ako o dahil sa pagbabago ng pagkain at environment. Pero nang magpatingin ako, doon ko nalaman ang katotohanan. Buntis ako at si Sir Ahmad ang ama ng batang dinadala ko. Noong una, hindi ko agad masabi sa kanya. Sobrang daming pumapasok sa isip ko. Natatakot ako na baka magalit siya, hindi niya tanggapin ang bata, o baka palayasin niya ako kapag nalaman niyang buntis ako. Pero nang tuluyan ko ring sabihin sa kanya, kabaligtaran ng kinatatakutan ko ang nangyari. Sobrang saya niya.
Hindi siya nagalit, hindi rin siya nagtanong kung bakit nangyari iyon. Ang sinabi niya sa akin, aalagaan niya raw ako at ang magiging anak namin. Sisiguraduhin daw niyang hindi kami pababayaan. Pero hindi pa rin nawala ang takot ko. Buntis ako sa isang lalaking nakilala ko sa ibang bansa. Habang may asawa pa ako sa Pilipinas, alam kong hindi magiging madali ang sitwasyon ko at alam kong marami akong kailangang harapin. Pero sa totoo lang, matagal ko nang nararamdaman na wala na akong pagmamahal sa asawa ko. Mas lalo kong napatunayan iyon nang magpadala sa akin ang kaibigan ko ng mga larawan at video na nagpapakitang may ibang babae ang asawa ko. At dahil doon, hindi ko na siya kinausap pa. Sinabi ko na maghiwalay na kami and I blocked him sa lahat ng social media and contact ko. Sinabi ko rin sa mama ko ang buong nangyari. Inamin ko ang lahat kahit alam kong malaking bagay iyon at hindi madaling tanggapin. Pero sa halip na husgahan ako, sinabi nilang susuportahan nila ako sa magiging desisyon ko. Ang mahalaga raw ay maging responsable ako sa magiging anak ko at piliin ko ang buhay na kaya kong panindigan. Hindi ko alam kung tama ba ang lahat ng naging desisyon ko. Pero isang bagay ang sigurado ako. Masaya ako kasama si Ahmad at ang magiging anak namin. Dito na ako ngayon sa Pakistan nakatira at hindi na ako isang helper. Kasintahan na ako ni Ahmad at malapit na kaming maging isang masayang pamilya. Kung umabot kayo hanggang dulo ng kwento, maraming salamat sa pakikinig at pagsuporta sa The Front Page Stories. Huwag ninyong kalimutang mag-comment at sabihin sa amin kung ano ang pinaka nagustuhan ninyo sa story. Gusto rin naming malaman ang inyong mga thoughts, reactions, at kung may mga bahagi ng kwento na talagang tumatak sa inyo. Kung meron din kayong suggestions, ideas, or mga kwentong gusto ninyong marinig, i-comment ninyo lang sa baba. Malaking tulong ang inyong feedback para mas mapaganda pa namin ang mga susunod naming kwento. At again, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Front Page Stories at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga bago naming uploads.